Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Arsenio. Taong 1977, Sampaloc, Quezon. Itong mga panahong ito, kilala si Arsenio sa kanilang lugar bilang isang malupit na padre de pamilya. Isa kasi siyang veteranong sundalo na nanilbihan pa sa ikalawang pangdaigdigang digmaan. Dahil sa disiplinado siyang tao, lahat ng nais niya para sa kanyang anak nasusunod. Bawat isa sa mga ito, kahit malalaki na at may kanya-kanya ng pamilya, hindi nakakapagreklamo sa oras na siya na ang nagsasalita. Bagaman matanda na itong si Arsenio, nanatili pa rin ang pagrespeto at takot ng mga ito sa kanya. Hindi kasi siya ang tipo ng taong madaling natitinag, lalo pat kung alam niya na siya ay tama. Sa pagsapit ng taong ito, ang bunso na lang nilang anak ang nasa poder niya. Lahat kasi ng mga nakatatandang kapatid ng anak niyang yan, nagsilipat na ng tahanan dahil sa may sarili na rin itong itinataguyod na pamilya. Noong una mahirap yung tanggapin para sa kanya, pero sa katagalan nasanay na rin siya. Ayon nga kay Arsenio na isa sa pinakamalungkot na tagpo ng buhay niya ay yung kakain ka sa hapagkainan na ang mga kaharap mo pawang mga alaala na lamang ng nakaraan. Paulit-ulit yung kumukurot sa kanyang puso. Mabuti na lang nandun pa ang kanyang asawa at bunsong anak, handang magbigay ng pagmamahal sa kanya. Dahil sa ganun nilang sitwasyon sa buhay, aminado siyang hirap na hirap siyang buhayin ang kanyang mag-ina. Bukod kasi sa katandaan, medyo hirap na rin siyang humanap ng pera, lalo na't limitado lang ang kinikita niya. Gayunpaman kahit papaano, nagpapasalamat pa rin itong si Arsenio sa kadahilan ng may mga pagkakataong nag-aabot ng tulong ang 6 niyang anak. Gayunpaman, may mga pagkakataong tinatalikuran niya ang tulong nito kung hindi naman yun gaanong kailangan. Si Arsenio kasi ang tipo ng tao na mas pipiliin ang kanyang dignidad kesa sa gutom na nararamdaman nito. Dahil sa ganun niyang pag-uugali, kahit matanda na siya, narerespeto pa rin siya ng husto ng anak niya. Sa katunayan, kapag may mga hinaingang mga yon, siya kaagad ang una nitong pinupuntahan. Isang hapon, habang nagsasaka siya sa likod ng bahay nila, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang kanyang pangatlong anak na panayang pagtawag sa pangalan niya. Dahil dito, dali-dali naman siyang bumaba para yon ay kausapin. Nang magkaharap na silang dalawa, agad naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Tay, sumama ho muna kayo sa akin. Si Tiyo Pudoy ho, pinapalayas na sa tinitirhan nila. Kanina pa umiiyak yun. Ayaw lumabas ng bahay. Yung may-ari naman ng lupa, kung ano-ano ng pananakot ang ginagawa. Baka ho may maitulong kayo, tay. Pakiusap. Awang-awa na talaga ako sa kanya eh." Dahil sa sinabi nito, agad naman niya yung inabisuhang maghintay. Paglabas naman niya, dali-dali naman nilang binagtas ang daan patungo sa tahanan nito. Bale, isang baryo ang pagitan ng pinsan niya sa bahay nila, kaya inabot pa sila ng kalahating oras para lamang marating ito. Pagdating naman nila doon, bumungad sa kanya ang mga taong nagkakagulo. May mga traktora na ring naghihintay sa labas na parabang handa na nitong buwali ng bahay sa oras na makaalis na ang mga tao sa loob. Nang masipat naman niya ang mga pangyayaring yon, hindi na rin siya nagdalawang isip na pumasok sa bakuran ng bahay nito.
Ilang beses na rin siyang inabisuhan ng pamilya na nagpapasira na wag nang makialam, pero hindi yon pinansin ni Arsenio. Pagharap naman niya sa bahay ni Pudoy, agad naman niyang tinawag ang pangalan nito, dahilan para mabilis na bumukas ang pinto. Pagsenyas naman ito sa kanyang pumasok, hindi na rin siya nag-alangan pang sumunod. Maya-maya pa, nang magkaharap na silang dalawa, mangiyak-ngiyak naman yung nagbahagi ng panig nito. Ayon kay Pudoy, naniniwala yung walang may-ari sa lugar na yon, kaya hindi ito makakapayag na umalis. Halos mag-iisang dekada na rin silang naninirahan sa lugar, kung saan lahat ng mga katabi nilang bahay kilala na sila. Ito na rin mismo ang nagpatunay na malinis ang lupa na siya namang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang tutulan ang nais nung mayamang pamilyang nagpapagiba sa tahanan nito. Dagdag pa nito na, hindi dahil sa pwesto ang dahilan ng mga taong yon, bagkus hangad lang nitong mangyari, umalis sila sa lugar. Bukod kasi sa gagawa yun ng ransyo, di kalayuan sa kanyang tahanan, mariinding inilahad ng lalaking nagpapaalis sa kanila na ayaw nitong may kapitbahay na mga aswang. Siyempre, kahit gustuhin mang umangal ng mga kapitbahay niya, sadyang wala yung lakas ng loob upang gawin ng ganoong bagay. Bukod kasi sa may mga armadong kasama ang nagpapaalis, nagbanta rin yung papalayasin ang mga taong nakikisawsaw sa gulo. Nang marinig naman ni Arsenio ang lahat ng detalyeng ibinahagi ng pinsan niya, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang mapamura. Iniwasan na rin niyang hingi ng panig ng kabila sa kadahilan ng nasisiguro niya di naman yun makikinig sa kanya. Bago pa man kasi siya pumasok sa bahay na yon, naririnig niya na itong may mga sinasabing hindi niya talaga nagugustuhan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, hindi na nagdalawang isip itong si Arsenio na tulungan ito. Maya-maya pa, nang hindi na talaga niya mapigil ang kanyang sarili, agad naman niya itong inabisuhan na wag na munang lalabas. Dagdag pa niya na, susubukan niyang paalisin ng mga taong yon para naman magkaroon sila ng karagdagang araw upang pag-isipan ang kanilang mga gagawin. Matapos naman niya itong ilahad, dali-dali naman siyang lumabas, bit-bit ang 45 niyang armas. Pagsilay naman sa kanya nung lalaking nagpapaalis sa pinsan niya, agad naman siya nitong kinumpronta. Ang kaso lang, nang masipat nito ang hawak niyang armas, doon na yun naging mahinahon. Sa halip na pagsalitaan din siya nito ng masama, hinikayat siya nitong makipag-usap ng malumanay. Nang marinig naman yun ni Arsenio, walang takot naman siyang lumapit sa lalaking yon, kahit may mga tauhan itong armado rin. Kung karanasan lang kasi ang pag-uusapan, nasisiguro niyang wala itong panama sa kanya. Sa pagharap naman nilang dalawa, agad naman itong nagpaliwanag ukol sa dahilan nito ng pagpapaalis sa pinsan niya. Ngunit sa dinami-rami ng rason na inilahad nito, ni isa walang pinakinggan itong si Arsenio. Matapos namang magsalita ng lalaking yon, mariin naman siyang sumagot dito ng, "Yang si Pudoy, mabait na tao yan. Kahit magtanong-tanong kayo rito, wala yang inagrabyado. Kayo pa lang ang bukod tanging gumawa rito ng gulo. Kaya masasabi ko lang, hindi ito ang magandang simula ng ating pagkikita." Matapos naman itong mailahad ni Arsenio, agad naman niyang tinalikuran ang lalaki. Akala niya mananahimik na ito, pero nang makalayo na siya roon ng bahagya, narinig niya itong nagbanta na hindi nito titigilan ng kanyang pinsan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang mariing inilalahad sa lalaki
Nasubukan nitong palayasin ng pinsan niya kung kaya nito. Matapos naman itong mabanggit ni Arsenio, dali-dali naman siyang pumasok sa bahay ni Pudoy upang itigil na ang kanilang mga sagutan. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, nanatili naman siya sa bahay nito kasama ang kanyang pamilya. May mga bagay kasi yun doong inilalahad na gustong-gusto namang gawin ng pinsan niya. Arsenio, totoo naman ang sinabi ng taong yun. Aswang kami. Itatanggi ko pa ba? Gayong tama naman ang kanilang paratang. Hindi ako papayag na maliiting kami ng sino. Hanggat kaya ko, ipagtatanggol ko ang pamilya ko. Kanina, sa paningin ng marami akong nakakaawa. Pakitang tao ko lang yun para makuha ang kanilang simpatsya. Seryosong wika ng pinsan niya. Nang marinig naman ni Arsenio ang sinabi nito, mariin naman niya itong pinigilan sa kadahilan ng alam na niya kung ano ang kahihinatnan ng ganoong plano. Makinig ka, Pudoy. Hindi mo kailangang umabot sa ganyan. Di ba napag-usapan na natin to? Kumalma ka na muna. Ako na ang gagawa ng paraan. Isipin mo na lang yung mga anak mo. Sa tingin mo ba, ikakasaya nilang mamamatay taong kanilang ama? Alam kong hindi ka ang gagawa ng iyong binabalak. Pero dahil sa ikaw ang nagplano, ikaw pa rin ang may sala at pananagutan. Mag-isip ka ng mabuti. Matanda ka na. May malawak ka ng pangunawa. Sagot naman dito ni Arsenio. Dagdag pa nito na hindi niya kinakampihan ng lalaking yon. Ang sa kanya lang, magkaroon ng kapayapaan sa kanilang lugar. Pagtatapat pa nito, tapos na sila sa ganoong panahon ng buhay nila. Kaya kahit anuman ang sigalot na dumaan, kinakailangan nilang gumawa ng mabuti sa kapwa. Ngunit, nang marinig naman ni Pudoy ang kanyang sinabi, nagpumilit pa rin ito sa kanyang nais hanggang sa magkaroon na sila ng kasunduan. Ayon kay Pudoy, kapag hindi mapigilan ni Arsenio ang pagpapaalis sa kanila, yun na ang bahalang gumawa ng paraan. Dahil sa alam naman niyang sa ganun lang matatahimik ang pinsan niya, pinili niyang sumang-ayon. Mas mainam ng ganun, para naman kahit papaano may panahon pa siyang mapagbago ang pasya ng lalaki na nakausap niya. Bagaman alam niyang wala itong panahon na pakinggan siya, gagawin niyang lahat upang makuha ang atensyon nito. Sa pagsapit ng sumunod na araw, hindi pa man sumasapit ang 6:00, nagpaalam na siya sa kanyang pamilya na pupuntahan niya ang bahay ng lalaki. Kinakailangan niya kasi yun maabutan ng maaga sa pagbabakasakaling mababago niya pa ang plano nito sa buhay. Nang marinig naman ni Pudoy ang paalam niya, di naman siya nito pinigilan, gawa ng may mga pinagkakaabalahan din ito. Noong gabi pa lang kasi, napansin na niyang pabalik-balik na sa bahay nito ang isang malaking uwak. May ibinibigay na papel ang pinsan niya sa nilalang na yon, na parabang nagpapadalayaw ng mensahe sa mga kadugo nito. Para sa kanya, pangkaraniwan lang naman ang ganoong pangyayari, lalo pat may mga aswang yung kapamilya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga niya ang bahay ng lalaking nanggulo noong nagdaang hapon. Di pa man siya gaanong nakakalapit, napansin naman niyang likas na talagang makapangyarihan ang pamilya nito. Isipin niyo na lang, bukod sa malaki nitong bahay na pinagtitirhan, marami rin yung tauhan. Hindi rin mabilang ang mga alaga nitong hayop na siya namang nagbibigay dito ng malaking halaga ng salapi. Matapos naman niyang masilayan ang ganoong marangyang estado, wala naman siyang naramdamang kakaiba sa katawan niya.
Hindi siya nang liit o tumaas ang turing sa taong yon, lalo pat nasa paniniwala ni Arsenio, may katapusan ng lahat. Maya-maya pa, pagharap naman niya sa entradang bahay nito, agad naman siyang sinalubong ng isang lalaki habang tinatanong siya ukol sa pakay niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, direkta naman niyang tinanong kung nandun ba ang amo nito. Siyempre, agad naman yung sinagot ng lalaki, kaya nung nalaman niyang nandun nga ito, nakiusap siya roon na kung maaari siya nitong papasukin para makausap niya ito ng personal. Pagkarinig naman ito sa kanyang abiso, pinahintay naman siya nito sa labas, gawa ng hindi yun maaaring gumawa ng desisyon nang hindi alam ng taong pinagsisilbihan nito. Pagkaraan lamang ng 10 minuto, lumabas na nga ang lalaki kasama yung amo nito. Unang humarap noon kay Arsenio, yung ama nung nakasagutan niya, kaya na may direkta naman niya roong inilahad ang kagustuhan niyang makausap ang anak nitong nanggulo. Dagdag pa niya na, pumunta siya roon para makiusap, dala ang pagbabakasakaling baka madala pa nila sa maayos na usapan ang lahat ng sigalot na kanilang kinakaharap. Akala niya, iba ang ugali ng matandang yon sa anak nito, pero totoo nga ang kasabihan na kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Maya-maya pa, pagsilay naman ng matanda sa kanyang parang wala siyang kaya sa buhay, doon na siya nito tinaasan ng boses. Ayon sa matandang yon, maabalahing taong kanyang anak, kaya wala itong oras para sa mga katulad niyang isang hamak lamang na magsasaka. Nabanggit din ito na tanging mga matataas na tao lamang ang pinapapasok nila sa bahay nila. Dahil sa sinabi nito, patuloy pa rin nagpumilit itong si Arsenio na kausapin ang anak ng taong yon. Hindi naglaon nang hindi na niya maatimang pagmamata nito sa kanya. Doon na rin siya nagtaas ng kanyang boses, sabay pakilala kung sino siya. Harap-harapan niyang inilahad ang kanyang panunumbat sa matanda na kung hindi dahil sa mga katulad niya, wala yung kayamanang matatamasa. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Hindi lang ikaw ang nagpagal noong panahon ng digmaan. Kaya kami umabot sa estadong ito ay dahil na rin sa aming ambag. Umalis ka na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Huwag mo ring ipagmalaki na sundalo ka dahil karamihan dito sa utusan ko, katulad mo rin. Matapos naman itong mailahad ng matanda, agad naman siya nitong tinalikuran. Dahil sa ginawa ng taong yon, dali-dali naman siyang pinaalis ng mga tauhan itong nagsikumpulan na sa kanyang harapan. Nang mapagtanto naman niyang wala na siyang magagawa, nagkusa na lang din siyang umalis, gawa ng sa isip-isip niya, may kalalagyan siya kung hindi niya iiwasan ang mga taong yon. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, muli niyang nakausap itong si Pudoy. Upang hindi naman yun umasa sa kanyang mga naging lakad, walang pagdadalawang isip naman niya ritong inilahad ang tungkol sa mga nangyari. Dahil sa kanyang sinabi, napangisi lang naman ito habang inilalahad sa kanya na inaasahan na nito ang bagay na yon. Dagdag pa ng pinsan niya, alam niyang matitigas ang bungo ng mga taong kalaban nila, kaya ang tanging paraan para maituwid ang baluktot nitong pag-iisip ay walang iba kundi pakitaan yon ng dahas. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, pinili naman niyang sumang-ayon, lalo pat wala na rin siyang pagpipilian. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit sa kanya ni Pudoy na darating ang kanyang mga kadugo noong mismong gabi.
Para naman makausap niya ang mga ito, kinakailangan niyang manatiling gising hanggang sa pagsapit ng 2:00 ng madaling araw. Dagdag pa nito na, magmula sa gabing yon, mananatili yon sa kanyang tahanan hanggat hindi pa natatapos ang sigalot na kanilang kinakaharap. Pagtatapat pa nito sa kanya, hindi niya kagustuhan ng mga bagay na yon, pero wala siyang pagpipilian. Matapos namang marinig ni Arsenio ang lahat ng plano ng mga kadugo ni Pudoy, minabuti naman niyang sumunod na lamang sa magiging pasya nito. Sa bandang huli kasi, namamagitan lang naman siya sa sigalot na kinakaharap nito. Pagtungtong naman ng nasabing oras, may dumating ang 3 matanda sa labas ng bahay ng pinsan niya. Pagbukas naman ito sa pinto, bumungad sa kanila ang 3 matatandang lalaki na nagliliwanag ang mga nanlilisik nitong mga mata. Binabalot din niyo ng mga kakaibang amoy sa katawan, kaya habang kausap nila ito, meron silang sapat na distansya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad namang ibinahagi ni Pudoy ang detalye nung taong nagpapalayas sa kanila. Mariin din niyang inilahad sa kadugo niyang yon. Hindi yun matatahimik hanggat hindi nabibigyan ng leksyon. Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ang 3 habang nangangakong sa mga susunod na araw, matitikman ng mga ito ang tamis ng kanilang ganti. Nabanggit din ito sa kanila. Habang tumatagal na hindi yun sumasang-ayon sa kanilang nais, mas lalo lang din titindi ang kanilang mga pahirap na gagawin. Dahil sa sinabi nito, abot langit naman ang pasasalamat ni Pudoy sa kanyang mga kadugo. Matapos ang mga seryoso nilang usapan, doon pa lamang sila nagkasundo na magpahinga na. Sila Arsenio noon natulog, pero yung 3 nanatiling gising hanggang umaga. Pagtungtong naman ng sumunod na araw, muli na namang sumiklab ang gulo sa lugar ng pinsan niya. Akala nila magtatangka lang yung palayasin sila, pero humantong na rin yun sa isang marahas na sagupaan. Yung mga anak ni Arsenio na tumulong, maraming pinsala ang natamo, kagaya ng mga bugbog at palo ng baril. Ang mga kamag-anak naman ng asawa nito, paulit-ulit ring tinakot ng mga taong yun, dahilan para mapilitan na yung umatras. Subalit, paglapit naman ng mga taong ito sa bahay ni Pudoy, bigla namang tumigil ang mga armadong alalay nung lalaki. Gawa ng personal nang kinakaharap sila mismo nung 3 matanda. Pagngisi at pagtaas ng kamay ng isa sa matandang naroon, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang armadong alalay na malapit sa kanila, na bigla na lamang nangitim ang mga mata. Pagturo naman ng matanda sa kasama nito, walang kaabog-abog naman yung binaril ng lalaki sa ulo, na siya namang nagbigay takot sa lahat ng nagmamasid doon. Dahil sa pangyayari, agad namang nagsipulasan ng mga tao kung saan maging yung lalaking nagpapalayas kay Pudoy, napilitan na ring lumayo. Nang masipat naman ng matanda ang ginawa nito, hindi naman ito mapigilang humalakhak na parabang tuwang-tuwa yun sa kanyang ginawa. Hindi naglaon, sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman sila nitong binalikan sa loob habang seryosong nagwiwika ng, "Panimula pa lang yung nakita ninyo kanina. Mamayang gabi, magsisimula ang palabas na hindi ninyo makakalimutan." Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yon, agad naman itong tinawag ang mga kasama nito. Maya-maya pa, nang makuha na rin yung bangkay nung lalaking namatay sa bakuran ng pinsan niya, pansamantala namang kumalma ang lahat.
Nag-akyat na rin sila noon ng petisyon sa barangay. Ngunit hindi yun gaanong napagtuunan ng pansin dahil sa tindi ng impluwensya ng taong kinakaharap nila. Wala naman yung problema para kay Pudoy. Sa kadahilan ng nakahanda na rin naman ang kanilang mga plano. Pagtungtong ng 6:00, habang abala na sa pagsasarado ng bahay ang kanilang mga kadugo, yung 3 matanda naman, naaktuhan niya sa likod ng bahay ng pinsan niya na nagpapahid ng napakalapot na itim na langis sa katawan. Sinasabayan din nila yon ng mga engkantasyon na nakakakilabot pakinggan. Matapos naman niyang masilayan ng mga ito, pasimple naman siyang nagtago sa isang sulok upang makita niya pa ang mga susunod na gagawin ng mga matatandang yon. Kalahating oras pa ang lumipas matapos ang nakakatakot na engkantasyon ng mga ito. Nagsimula na nga yung umangil habang inilalapat ang mga kamay nito sa lupa. Wala siyang kaide-ideya kung ano ang ginagawa ng 3 yon, pero ilang segundo pa ang lumipas, bigla naman yung naging mga aso. Gakalabaw ang laki nito, tapos yung mga buhok nito halos bumaon na sa dingding ng bahay. Matapos ang mga pangyayaring yon, mabilis naman yung tumakbo papalayo hanggang sa tuluyan na yung naglaho. Sa pagkawala ng mga nilalang, naiwan namang tulala itong si Arsenio sa isang tabi. Buong buhay niya kasi, hindi pa siya nakakakita ng ganon na siya namang nagdulot ng matinding palaisipan at pagtataka para sa kanya. Dala na rin ng lalim ng kanyang iniisip, hindi na niya napansin noon ang pagdating ni Pudoy sa kanyang tabi. Nang mapansin naman ito ang malalim niyang iniisip, ito na mismo ang naglahad sa kanya ukol sa mga bagay na nakita niya. Dagdag pa nito na, babalik ang mga kadugo niyang yon sa hating gabi, kaya kinakailangan nila yung hintayin upang malaman kung ano ang dala nito. Pagtungtungan ng nasabing oras, bumalik ang 3 matanda, bitbit ang ulo ng lalaking nagpapaalis sa kanila at yung mga magulang nitong nakasagutan din ni Arsenio. Matapos naman nilang maipakita ang mga pugot nitong ulo, agad naman nila itong inilagay sa garapon. Pagkasilid naman dito ng 3, hindi na rin yun nagdalawang isip na magpaalam sa kanila. Pudoy, 3 araw mula ngayon nais naming umalis ka na rito. May iniwan kaming mga buhay sa pamilya niyan. Batid kong hindi sila titigil hanggat hindi ka rito napapaalis. Pero bago mo sana lisanin ang lupaing ito, lagyan mo ito ng ritual na itinuro ko. Sino man ang manatili sa lugar nito, magkakaroon ng magulong buhay. Pambawi mo na sa kanila yan. Sigurado naman ako na sa katagalan, lalagpak din ang kanilang pamilya. Wika ng matanda sa pinsan niya. Matapos naman itong makapagsalita, agad din naman yung lumabas ng bahay, sabay palit ng anyo. Sa pagkawala naman ito, buong magdamag silang nag-usap ukol sa mga nangyari. Inakala rin noon ni Arsenio na puputok ang balitang yun kinabukasan, pero pagdaan niya sa pamamahay nito, nasipat naman niya ang 3 na nakaupo sa terasa ng 2 palapag. Bagaman hindi yun kumikibo, pansin na pansin naman niyang buhay pa ang mga ito. Noong una, inakala niyang panaginip lamang yung nasipat niya, pero 1 buwan ang lumipas matapos umalis si Pudoy sa kanilang lugar. Doon na nagsimula ang kalbaryo ng pamilyang yon. Ang mga kadugo nitong nanirahan sa dating bahay nila Pudoy, araw-araw na nagkakagulo dahil sa hindi pagkakaunawaan. Dumating na rin sa puntong nakagawa ng krimen ng isa sa mga natirang anak nito
dahilan para tuluyan nang gumuho ang kanilang pamilya. Di pa man nakakalipas ang taon, wala nang yaman ang pamilyang yon. Namatay na rin ang tatlo, alinsunod sa tagubilin ni Pudoy sa kanya. Dahil sa mga ganoong pangyayari, habang buhay na dinala ni Arsenio ang kanyang mga nasaksihan. Nang maramdaman naman niyang malapit na siyang mamaalam, ibinahagi niya ang karanasan niyang yun sa kanyang bunso upang magsilbi yung patunay na totoo ang ganoong uri ng mga nilalang. Magpahanggang sa ngayon, nanatili pa ring umiikot sa kanilang pamilya ang tungkol sa istorya ni Pudoy at ang mga kadugo niyang aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Nakakatakot kalabanin to sila Pudoy, no? Kasi alam naman nating lahat na angkan sila ng mga aswang. Pero ang tanong ko lang, no? Bakit kaya hindi sila Pudoy mismong gumawa ng hakbang para gawin yun sa pamilya na nagpapalaya sa kanila? Bakit kailangan pa nilang humingi ng tulong? Para saan? Para ba malinis yung pangalan nila? O kung anumang dahilan na wala naman sigurong nakakaalam sa atin, no? Kaso lang itong panahon na to, napakahirap talaga nito takbo ng buhay nito. Kasi, yun nga, totoo naman. Walang nagmamay-ari ng lupa na yon. Isang dekada na kayo nakatira tapos bigla kayong palalayasin. 'Di ba? May titulo agad? Di natin masasabi kasi ewan ko lang yung mga nabuhay ng 1970s, lalo na sa mga liblib na lugar. Ganito ba yung patakaran na kung sino mauna sa lupa, sa inyo na kaagad yun? O pag-aari ito ng gobyerno, tapos bibilihin ng isang tao para mapunta sa kanya yung lupain na yon? Kasi itong panahon na to, wala pa akong gaanong alam na info Baka meron sa atin dyan na nakakaalam ng mga batas noong panahong 1970s. Kaya, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.